At so ayan, hi guys, welcome back at channel natin at ito na nga po sa episode 232 revise. So ito na yung official nga na storyline para dito kay Kalbo. At ayan, medyo nabubulo na naman ako, umpisa pa lang. Pero yun guys, huwag natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kahapon nga ay dito tayo natapos yung sa pagkasabi na ito ng instructor na pumunta na yung bawat squad dun sa department o sa area kung saan sila nararapat. So ito yung sa squad 1 nga, pinagpahinga muna, yung squad 2 dun sa classroom instruction, ngayon yung squad 3 sa kay squad 4 sa combat training, at yung squad 5 sila yung mag-extend ng practice ngayon o ng training. 3 oras silang magte-train dahil di pa nga raw nila natatanggal yung kanilang emotional weakness. At now ang continuation niyan is eto naman na. So napunta na nga rito sa may swamp at eto nga nagsimula na yung matinding training ngayon ng squad 5 at dito kasama ito si Flashy Flash. So dito ang tuloy nga ng kwento ni Flashy Flash, yung mga nakakakuha ng mga mabababang grado ganyan ay dinadala sila doon sa mas matindi pa o mas harsher na training ground, at doon ay eto talagang mas pinupukpok sila, tinitrain sila ng husto. So grabe, lubog-lubog na yung ibang mga kasama nga dyan ni Flash dito sa swamp na to. At ito nga tuloy ni Flash sa kanyang kwento na yung Ninja Village talagang pinupush sila sa kanilang limit, pero ganun pa man rin hindi naman daw sila hinahayaan na tuluyang ma-broken o talagang tuluyang masira, dahil etong Ninja Village pinapangalagaan daw sila dahil para sa Ninja Village mga ano sila, valuable na commodities o mga material item ganyan. At etong Ninja Village ay talagang di raw sila tinitipid, hindi sila nagtitipid pagdating sa pag-i-invest dito sa mga bata na to, dahil nga in the near future ay talagang pagkakakitaan nila yan at malaki yung kikitain nila. So kasi nga yung mga assassin itong pinuproduce dyan ng Ninja Village at ayun binibenta nila yan sa underground. At so eto tuloy ni Flashy na pinapanatili silang buhay rito sa Ninja Village sa pamagitan ng pagpapainom sa kanila ng mga gamot na nga na to, at yung paggawa raw sa gamot na to secret method. At sabi nga sa kanila ng instructor dito, kaya nga kahit daw mag-suicide ganyan, hindi uubra. So grabe ang tindi ng gamot na nga to. So yung parang di mamatay dyan sila Flashy. At ito nga ngayon tuloy dyan sa ensayo, ito sila Flashy, at sabi niya nga rito at some point ay dumating siya o nagkaroon siya ng habit na kung saan talagang sinasadya niya na maging failure, sinasadya niya na bumagsak, tapos ayun nag-acting-actingan siya kunyari mahina siya, nang sa ganun ay dalhin siya dun sa mas mahirap pa, sa mas harsher na training ground, at gawin niya dun yung mga training na talaga mas mahihirap pa. So talaga nagpapalakas ng husto itong si Flashy dyan. At eto nga sa training na ginagawa nga nila rito, sabi nga dyan na kapag nakita raw silang maglakad ay dadagdagan pa yung bigat na dinadala nila nga rito. So grabe, sobrang higpit. At eto nga ngayon hihinga-hinga na itong si Flashy Flash dyan. At eto habang pagod dyan si Flashy, maya maya bigla may dumating, tinawag siya, sabi nga rito, hoy ikaw dyan. At sabi nga nito ngayon na lagi raw nasa squad 5 itong si Flash, hindi na raw siya nakaalis-alis dyan. So ngayon bibigyan daw siya ng hint o ng tip nito ng lalaki na tumawag sa kanya para ma-handle daw na maayos ni Flashy yung blade. So kumbaga para matuto siya gumamit ng maayos ng blade. At eto nga ngayon labas na itong si Sonic, sabi niya nga dyan kung di raw matututo itong si Flashy kung paano gumamit ng maayos ng blade ay talagang wala siyang patutunguhan. At eto nga nagpakilala na rin itong si Sonic, sabi niya nga dyan yung kanyang call sign ay Speed o Sonic. At eto pakilala na rin itong si Flashy, sabi niya nga dyan siya naman si Flashy Flash. At eto sabi niya nga dyan kay Sonic, kapag sila nakita na nag-uusap sigurado mapapahamak silang dalawa. But then eto nga ngayon sa isip-isip ni Flashy ay dito niya unang nakausap ay ang si Sonic sa may Ninja Village. At eto nga ngayon ngiti-ngiti lang itong si Sonic, pero tuloy nga sa kwento itong si Flashy, sabi niya nga dyan na although pares daw sila neto ni Flashy tuloy ni Sonic na lagi raw bumabagsak itong si Sonic nasa squad 5 din siya, pero itong si Sonic rebellious daw yan. So nagbibigay siya ng tulong, ng mga hint ganyan nang wala naman siyang hininging kapalit. So mabait nga kasi itong si Sonic. At eto nga ngayon ay nagpatuloy dyan sa pag-iensayo itong dalawa, at tuloy din dyan sa pagkukwento itong si Flashy. Sabi niya nga dyan na since na parehas sila ng physique neto ng pangatawan ni Sonic, kaya silang dalawa yung naging mag-partner sa pagiging-sparring ganyan. So nagtitraining sila ng mga advanced technique nga raw. At eto tuloy pa nga ni Flashy na itong si Sonic lang nga daw bukod tangi yung nakakausap niya dyan sa village. At dahil raw dito yung may nakakausap itong si Flashy na kahit isa lang din sa Ninja Village, talagang nakatulong sa kanya to para ma-recover niya raw yung emosyon na tinanggal sa kanya ng Ninja Village dahil nga sa mga pinagagawa nilang mga training programs dyan. At eto makikita nga dyan na masaya itong si Flashy sa hanga itong si
Sonic habang nag-training sila, habang naipag-sparring sila sa isa't isa. At ito nga sabi ni Flashy rito, "For me, that was something to be grateful for." So yun, buti na lang nakita niya, nakilala niya. At yung si Sonic dyan, kaya naging okay pa rin yung character nga dyan ni Flashy kahit papano. At din pagkatapos nga niyan, ito nga balik na nga rito ulit sa matinding training nila. At sabi nga ni Flashy rito na bilang miyembro ng bagsaking class o yung tinatawag nga nila ng failing class, kaya lahat daw ng klaseng trabaho o task binigay na sa kanila. So kaya nga ito, grabe, sobrang hirap ng mga pinapagawa sa kanila. Yun, iba halos mamatay-matay na sa trabaho na nga na to. At eto, tuloy nga dito ni Flashy, minsan ay inutusan nga raw sila na pumunta rito sa forest na to na kung saan dyan nakatira etong kung tawagin ay genetically modified savage beast. At ang utos sa kanila dito, burahin nila yung kanilang presensya at dapat makasurvive sila sa forest na to sa loob ng 720 hours. So grabe, sobrang tagal. So yung 722 hours tinry ko i-google So yung lumabas doon 30 days siya. So yun, so dapat 30 days makasurvive etong dalawa na to sa pamamagitan nga ng pag-i-erase nila ng kanilang presensya. So parang di sila mapatay o ma-detect ng mga savage beast na nga na to. But then suddenly, spang! So dito nagkaroon nga ng dalawang slashes dyan at pagkatapos nga yun, spang! Grabe, patay dito, bagsak etong mga beast na to. So yun, tayo lang dyan si Flashy at saka nga itong si Sonic. At eto ngayon, tuloy ni Flashy dyan na nagtulungan sila ng dalawa natin ni Sonic. At dahil nga dyan, first day pa lang nila dyan sa forest ay napatay na nila yung mga savage beast nga dyan. So grabe, sobrang lakas ng dalawa na to. At ayun, dahil nga may natitira pa na 29 days para sa dalawa na to, ang ginawa na nga lang daw nila dyan, nagpahinga sila at nag-aral sila rito. At dito na nga ngayon pumasok yung kwentuhan nga nito ni Sonic at saka nga nito ni Flashy. So ito, familiar na kayo dito kasi hindi naman binago ni Murata yung pagating dito. At so ayun, ay dito na nga sinabi ngayon ni Sonic na diba itong si Flashy, dumating siya rito sa village, bata na siya So yun nga, 5 years old na itong si Flashy nang dumating siya dyan. At dahil nga dyan, ay meron pa raw na memories itong si Flashy dun sa outside world. Pero yung mga memories na yun yung nagsusustain kay Flashy para hindi siya talaga totally mawala sa sarili habang nasa loob siya ng Ninja Village. So unlike nga raw dito kay Sonic sa kabilang banda, dito siya pinanganak sa loob mismo ng Ninja Village. So kaya naman talagang simulat sa pool, talagang drain na sa kanya, talagang pinuwersa na siya na mag-undergo din sa mga training program, sa mga assassin program nga ng Ninja Village na nga na yan. Pero baka raw nagtataka nga dyan etong si Flashy kasi iba raw etong si Sonic, hindi siya katulad nga dyan yung mga iba na parang robot na talagang sunod-sunuran lang kung ano yung papagawa sa kanila tapos mga walang emosyon. Etong si Sonic diba buo pa rin siya yung emosyon niya talagang nasa kanya intact pa rin. At ito nga sabi ngayon ni Sonic, kaya ganoon dahil pinanganak nga raw siya na meron siyang malakas na kaluluwa, malakas na soul, sabi ng ganyan. Kaya naman yung mga instructor daw dyan talagang di magawa na kontrolin etong si Sonic. At eto na nga ngayon, nasabi nga dito ni Sonic na meron siyang pangarap. At eto nga, yung magka-climb siya, aakyat siya sa pinakamataas na ranggo. At kapag nasa pinakamataas na ranggo na siya, ay sisirain niya itong napakawalang kwentang sistema nga raw ng organization na to. At kapag nagawa niya na yan, ay magpapalaki siya o mag-aampon din siya ng mga orphans na katulad ito nila Flashy. At ang gagawin niya, papalakihin niya raw yun sa mga open lang na environment. At sabi nga dito ni Sonic kasi yung assassination technique na yan, wala raw kwenta yan magamit lang yan sa pagpatay. Ang gusto raw makamit neto ni Flashy ay yung talagang something valuable. At ito, yung kapangyarihan na kung saan ay kaya kang tulungan ito na mabuhay sa paraan na kung anong gusto mo. So grabe, napakalalim neto ni Sonic At ito tuloy nga dito ni Sonic, sa ngayon, yan yung wala sila kasi nga nakakulong sila rito sa Ninja Village na to, wala silang free will. At ito ngayon, sabi nga ni Sonic din kay Flashy, diba, tutulungan daw siya ni Flashy na maabot o makamit yung pangarap niya na yan. Kasi kita raw ni Sonic sa mga mata ni Flashy na halos pares sila, hindi halos, talagang pares na pares sila ng mga mata. At din pagkatapos nga niyan, is yan guys, so hanggang dito lang itong revise natin para nga sa episode 232 natin. So yun, so dito naman mas detailed yung mga training programs na pinagagawa rito kay Flashy at saka nga kay Sonic. Saka yun, kaya pala mas lumakas ng husto itong si Flashy kasi sinasadya niya na mag-acting na mahina para nga mag-training siya ng mga mas matitindi pa. Pero yun nga guys, ulit maraming salamat sa panood dito sa revise natin kay Kalbo. At ayan, hintay-hintay lang para sa next episode nito. So yun na naman, so lagi mag-ingat, God bless nila at kita-kits tayo ulit.